Good day, students. This is again your instructor for Understanding the Self, Kenneth Alvin Cinco. I would like to greet everybody. Good day, and also I'd like to remind that we are now on the part of our lesson that is part of our final term. So, before everything else, I would like to introduce that this module is module number 3. And this is part 2 of the module on unpacking the self, because the part 1 of unpacking the self is the previous module. That's unpacking the self part 1. The module which had the physical self, the sexual self, and also the material self. Now, what we will be dealing with in our module 3 will be the things that are related to discovering yourself, no, in the realm of politics, in the realm of not just politics, but also in the realm of your spirituality, and most importantly in the realm of the digital. As you know, this part of yourself is one of the most, I think, if not important, part of ourselves. Now, as we begin our second part of unpacking the self, we will be tackling our lesson 3.1, and that is the political self. Okay? So for lesson 3.1, we will be talking and dealing about the self in terms of politics. And what is politics? Ano ba yung tinatawag na political self? Ano ba yung ugnayan ng sarili at ng politika? At ano ba ang ibig sabihin natin when it comes to the word politics? Sa module na ito, titingnan natin, we will reflect on a person's selfhood in connection with his national identity. Ano ba yung pagkatao ng isang tao, ang pagkasarili o ang sarili ng isang tao na may ugnayan sa kanyang identidad, no? National identity o yung identidad niya, pagkakakilanlan niya sa loob ng kanyang kinabibilangang bansa o nation. At we will try to name, identify different Filipino values and traits. Ito naman ay upang maintindihan natin kung ano bang nagpapapinoy sa isang Pinoy, no? Hindi lang batas, ngunit merong mga karakteristiko ang isang Pinoy na nagpapakilalang Pinoy siya. Kahit saan siya pumunta, isa itong parte ng kanyang kultura at ng kanyang personalidad. At we will try to develop your Filipino identity. Minsan kasi hindi natin namamalayan na kahit sabi tayo ng sabi na meron kang Filipino identity, meron kang pagkakakilanlang Pilipino, pero hindi mo naman alam kung ano ba yung pagkakakilanlang Pilipino. Paano ba natin ito mabibigyan ng marka? 'Di ba? Ano bang criteria ng pagiging Pinoy? Kapag ikaw ba'y Pinoy, pumunta ka sa ibang bansa, Pinoy ka pa rin ba kung ang salita mo ay English na? Kapag sinabi nating oo, on what grounds? Kapag ikaw ay meron ng green card, pumunta ka ng Amerika, Pinoy ka pa rin ba? Meron ibang nagsasabing, of course, they're still Filipino because, well, they bring with them the values, the cultural practices, and the markers. Yung iba't ibang nagmamarka sa pagkakakilanlang Pilipino ay dinadala din nila sa iba't ibang bansa. At ito'y nagpapakilala na sila'y Pilipino. So, unang tanong natin, ano ba yung basis natin? Kasi ang ating pinag-usapan ay political self. Sige, unahin natin ang leader, ang pagpili ng isang leader. Ano ba ang basis natin sa pag-select ng isang leader bilang isang Pilipino? Sige nga. Meron ba tayong mga basis? At ano ba yung meron bang kaugnayan, no? Do you believe that your Filipino identity, example, the traits and values, influence how you perceive and actively engage yourself in political issues and concerns?
may kinalaman ba ang iyong pagkakakilanlang Pilipino, ay yung pagiging Pilipino, sa mga desisyong ginagawa mo, lalong-lalo na sa pagpili ng isang leader, no? At sa desisyon sa mga bagay na kailangan ng political involvement. Ito yung tanong natin diyan. Ipagpalagay natin ang isang sitwasyon. Halimbawa, sa Pilipinas, sino-sino na ba ang naging presidenteng Bisaya? No, ako ang alam ko, sa Pilipinas, ang naging mga presidenteng Bisaya, ang sigurado ako ay si Rodrigo Duterte at saka si Ramon Magsaysay, which was a very famous he was called the People's President, no? In his time, mga 1950s, he was called the People's President at siya ay Bisaya, no? And we also have Carlos P. Garcia, no? Bakit ko tinanong ito? Sa Pilipinas, ilan ba yung matatawag nating mga Bisaya o nanggaling sa Visayas? At itong mga nanggaling sa Visayas, ilan ba ang nabigyan ng tsansang maluklok sa pinakamatataas na upuan o kapangyarihan sa ating pamahalaan, no? Kung iisipin natin, hindi ganon kadami, right? Kung meron tayong more than 15 presidents, mabibilang lang sa kamay ang mga Bisaya, right? Pero kung titingnan mo, ang dami ng mga mag-a-identify sa kanilang sarili na may ethnicity Bisaya o Cebuano o mula sa Visayas. Pero sa pamamagitan o kung ang pag-uusapan ay ang pamamahala ng Pilipinas, ilan-ilan lamang ang pwede nating ma-identify bilang Bisaya. Tama? Bakit ko ito hinahalimbawa? Ang aking punto dito, ikaw ba bilang isang mamamayang bumoboto, pumipili ka ba ng naaayon o meron bang criteria sa pagpili mo ng leader ang pagiging Bisaya mo o kung saan ka man nagmula? Yun ang isang tanong na kung sagutin natin, magre-reflect o magpapakita ng ating Filipino identity ay merong bearing. Meron itong kaugnayan sa kung paano tayo pumipili ng leader. Tama? So, hindi lang yon actually. Ang pagpili natin ng leader ay pwede ring magpakita ng karakteristiko ng kung ano tayo bilang isang tao. Kung ano tayo bilang isang bansa. Okay? So, ano pang mga pwedeng tanong natin? Sa iyong opinion ba, what does it take to be a proud Filipino? No? Pumunta naman tayo sa pagiging proud bilang isang Pinoy. Ano-ano ba yung mga nagpapa-proud sa atin, no? Ang mga pwede nating ipagmalaki dahil Pilipino tayo. Meron ba? Okay? Do you think that the Philippines is still living in the shadows of the colonizers? Ito, alam ko, meron kayong kasaysayan ngayon. Readings in the Philippine history. Now, if you were taught by your teachers in readings in Philippine history, you will realize that there's an adage, merong isang kasabihan, no, na pwedeng mag-reflect sa kung ano ang kalagayan natin bilang Pilipino na may kaugnayan sa ating pagkakasakop bilang isang bansa. Isa na yon, isang adage, ang kasabihang yon ay nagsasabing, we Filipinos have lived in a convent for more than 300 years and lived in Hollywood for more than 50 years. And in fact, still living in a convent and still living in Hollywood up until now. So, anong ibig sabihin nun? So, ito'y may kaugnayan dito sa ating tanong, no? Do you think that the Philippines is still living in the shadows of the colonizers? May wawaglit ba natin yung
anino ng mga mananakop sa ating kultura, kahit nga sa ating lingwahe, nandyan yan. Diba, napakalaki ng impluensya. So, hindi madaling maiwaglit ang impluensya ng mga mananakop. Ngunit, paano ba tayo nagiging Pinoy kahit may impluensya ang mga mananakop sa ating pagkakakilanlan? Unang-una, upang pasimulan natin ang ating talakayan sa political self, tingnan muna natin, ano ba ang tinatawag na politics? Ano ba yung ibig sabihin ng terminong politics? What is politics? Unang-una, it is a way that people living in groups make decisions. Ipagbalagay na natin ang Pilipinas ay isang napakalaking grupo. Kung ang Pilipinas ay isang napakalaking grupo, hindi naman pwedeng lahat na lang ng tao ay makikisaw-saw sa pagdedesisyon kung saan ang bansang ito patungo. Kung yun yung magiging siste, ay aabutan tayo ng 10 taon siguro, more than pa, kung magde-decide tayo sa isang bagay at iisa-isahin lahat. Tama? So, kailangan ng mga representatives, kailangan ng mga kinatawan sa boses ng mamamayan. Tama? At dito, nagkakaroon tayo ng pagbabahaginan ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ang ating boses bilang mamamayan ay ibinabahagi natin at iniaasa natin sa ating mga representante. At ito naman, ang mga representante namang ating inasahan ng ating mga boses ang siyang gumagawa ng mga desisyon. So, kapag sinabing politika, isa itong paraan kung saan ang mga tao na nagkukumpulan at namumuhay bilang isang grupo ay gumawa ng desisyon. It is also making agreements between people so that they can live together. Bakit tayo magdedesisyon at bakit tayo mag-a-agree? Upang tayo ay mabuhay ng matiwasay, no? Nakasama ang isa't isa. Alam naman natin yon kasi ang resources natin, kagaya ng tubig, kagaya ng enerhiya, wala namang isang nag-aangkin dito, liban na lamang kung inangkin ito ng ilang kumpanya. At kung inangkin man ito ng ilang kumpanya, paano ba natin ito papalakarin? No? Paano ba natin tatanggapin yung mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin? No? So, between people so that we can live together in groups such as tribes, cities, and communities. And sa Pilipinas bilang isang bansa. Ano naman ang self? Marami na tayong definisyon ng self. Pero para sa particular na leksyong ito, ipagpalagay natin ang self refers to the identity, character, attributes, or essential qualities of a person. So ito yung pagkakakilanlan unang-una. Pangalawa, karakter, no? Personality. Pangatlo ay attributes. Ibig sabihin, ano ba yung mga kaakibat, no, sa personality at marka ng personality. Ano ba yan? Attributes ng self. Anong attributes ng self natin? Ano ba tayo? Tamad ba tayo? Masipag? Ganon. No? Or essential qualities of a person. Ito yung mga napaka-importanteng mga aspeto ng isang o mga aspeto at karakteristiko ng isang tao. So, kapag i-combine natin ang dalawang definisyon ito, one's political self is his identity being a member of the community. So, ito pala yung pagkakakilanlan natin na hinuhubog ng ating komunidad. At ito'y nahuhubog ng ating komunidad sapagkat tayo'y membro ng komunidad na ito o ng country ito o ng bansang ito to where we belong. So kung saan man tayo naroon, hindi pwedeng maging kung sino na lang tayo, tama? Kahit nga pag pumunta ka ng abroad, ikaw ay inaasahang hindi umasta, no? Na hindi napakataas kung saan ka nang galing. Tama? Kaya alam nyo, madaling uminit ang ulo natin sa mga turistang hindi naman, hindi nag-aasta na dapat silang umasta. No? Yung mga hindi gumagalang.
Kasi meron tayong political self, meron tayong sense of belonging sa isang komunidad, sa isang lipunan. At itong sense of belonging na to ay nagpapakita ng ating sarili. Ang sariling nahubog at tumubo, umunlad sa komunidad na yan. Ang political self, it must be the taking of pride in our belongingness. Sa pagkakakilanlang ito, nagkakaroon tayo ng pride at belongingness. As Filipinos, we have so many things to be proud of. Yun ay klaro naman. So ano-ano ba yung mga origin o pinagmulan ng tinatawag na political self? Unang-una na dyan, family. Paano kayang naging family? Anong ipinasusunod sa atin ng ating pamilya na nagiging origin ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino? Kayo, paano pinasusunod ng mga pamilya ninyo sa inyo ang pagiging isang Pilipino? Okay? So, ang pamilya ay napaka-influential sapagkat dito nanggagaling yung mga cultural practices at mga traits na naipapasa o culturally transmitted sa atin, no? Ang mga Pilipino ay may cultural practices na unique sa atin at hindi makikita sa ibang mga bansa. Yun ay totoo, kagaya ng pagmamano. Sabi nga. So ito ay unang naipapakita at naituturo hindi naman sa paaralan. Naituturo ito sa pamilya mismo. So ito'y origin, isang pinagmulan ng political self o church. Paano na ipapakita ng simbahan o ng ating relihiyon ang political self natin bilang Pinoy? Paano ito nag-uugat sa church? Paano natin nasasabi na tayo'y Pinoy dahil lang sa relihiyon? Pwede ba? Pwede, of course. At paano? Yun, isa na yun sa mga pinaka-importanting origin ng ating pagkakakilanlang Pilipino. Ang simbahan, hindi lang simbahan, kundi ang relihiyon. Dito sa Pilipinas, ano ang pinaka maraming parte ng relihiyon o maraming membro ng relihiyon? Isa pa rin doon ay ang Kristyanismo, kung tinatawag nating relihiyon. Ngunit kung maging espesipiko tayo, ang Roman Catholicism. Ano naman ang cultural practice natin? Halimbawa ng isang cultural practice sa Roman Catholicism. Kapag November 1 o November 2, ano bang meron? Sa undas, pumupunta saan? Pumupunta tayo, pumupunta ang iba, mga Katoliko, pumupunta dun sa libingan, sa mga libingan ng ating mga namayapa. At anong ginagawa doon? Siyempre, nagsisindi ng kandila at nagdadasal. Diyan, nagtatapos ang pagiging Katoliko. Saan naman nagmumula ang pagiging Pilipino? Paano nagmumula ang pagiging Pilipino dyan? Lahat ng bansang Katoliko, ganyan ang ginagawa kapag November 1 at November 2. Nagsisimula ang pagiging Pilipino dyan kahit Katoliko pa tayo kapag tayo nag-aalay ng mga pagkain para sa patay. Sabi naman ng Catholic Church, kung kahit sabihan nyo yung pare, kahit tanungin nyo yung pare, magsasabi yan, hindi na yan kailangan kasi wala yan sa Biblia. Tayong Pinoy, pamahiin ang pamahiin. Yung cultural practice natin, nadala pa natin mula noong wala pang mga Katoliko. Kasi ancestor worship, nung wala pang Katoliko, before pa dumating yung mga Kastila na nagdala ng Katolikong relihiyon. Ancestor worship yung ginagawa ng ating mga ninuno. At paano yun? Paano tayo sumasamba sa mga nauna sa atin? Yung mga libingan, dinadalhan natin ng mga pagkain. Bakit? Kasi sa ating pangatwiran, meron pa din silang natitirang mga consciousness doon. May kalag, may kaluluwa pa na pwedeng kumain sa mga alay natin. So, yan ay isa sa political self na marker na Pilipino tayo na mula sa
relihiyon. Ito pa, school, hindi na ito dapat na ipaliwanag. Alam nyo naman, lahat ng pwedeng practice sa ating lipunan sa school natin, halos lahat, na mga practices sa ating lipunan at mga kung ano-ano man mga sistemang pwede nating makagisnan sa ating mismong lipunan ay natututunan natin sa school, no? Pakikisalamuha din sa isa't isa, maraming cultural practice ang ating natututunan sa school, no? Yang mga bayanihan, yang kung ano pa man diyan na trait, marami yan. Ito pa, isa sa pinaka-maimpluwensya, yung mga peers nyo. Meron kayong mga barkadang kuya, ate nyo, no? Meron din kayong mga, kahit yung mga kaibigan yung may mga experiences sa malalalim, sabi nyo pa nga malalalim ng mga kulturang Pinoy, pwedeng may pasa sa inyo kasi dahil sa peers. At ito din ang isa sa pinaka makapangyarihan sa lahat, yung mass media. Ano ba yung mass media? Lahat ng pinagkukunan natin ng impormasyon, lahat ng mga bagay na posible nating pagkunan ng impormasyon, kagaya ng news, no? Impormasyon sa news, impormasyon sa kung anong nangyayari sa ating community, impormasyon sa mga produkto, yan, nasa mass media yan. At sa mass media, parte na dyan ang TV, ang broadcast, lahat ng ito, no? At konektado din, kaugnay din sa mass media, meron din tayong social media na pinakagamit na gamit ninyo. So, yun yung mga origin kung paano na-develop yung ating pagkakakilanlang Pilipino o yung ating political self. So, hindi natin maikakaila na ang mga Pilipino ay kilala globally para sa mga distinct traits natin, negative man or positive. Ito, isa kilala natin, si Lapu-Lapu. Meron din si Jose Rizal, no? Ito, si Margie Moran, mga Miss Universe, talentadong mga Pinoy, kagaya ni Lea Salonga. Ito'y mga kilalang mga Pilipino positively. Tama, si Paeng Nepomuceno. Meron din tayo si Manny Pacquiao, kilalang kilala na 8-time, no? World Boxing Champion. So, Guinness Book of World Records yan. Meron din tayo si Jake Cyrus bilang isang singer, at nung siya pa ay si Charis, naging kilala din siya, no? Nila Celine Dion at nung mga international na mga bituin na kumanta ng mga original na mga kanta. Pumantay din ang Pilipino, palagi pumapantay, hindi lang pumantay, pumapantay din ang Pilipino sa pagalingan at sa patagisan ng ating kagandahan at kagwapuhan. Siyempre, nandyan si Pia Wurtzbach at saka si Catriona Gray at marami pa. No, hindi natin maikakaila na globally marami tayong positibo. Ngunit saan ba ito o paano ba natin masasabing ang isang tao ay Pilipino? So what is Filipino? And ano ba yung Filipino identity? Ito'y sense of national identity. Ito yung nasa-sense natin na meron tayong pagkakakilanlan at belongingness. At itong belongingness na ito sa isang grupo ay nakakagdulot sa atin ng pride, no? Pero itong pride na ito, saan nagmula? Ito'y nagmula sa mga kilusan, mga struggles for Philippine independence. Mind you, the Philippines just attained its independence in 1898. It's just recently, kung kukwentahin natin, no? It's just 100 years plus. So, hindi kagaya ng China. China has been there for 3,000 years, 2,500 years. India has been here for almost 4,000 years, no? Pero ang Pilipinas, naging Pilipinas lamang siya, kahit nga yung pangalan Pilipinas sinunod lang natin sa King Philip II of Spain. Naging Pilipinas siya just recently. Sir, recently bang 100 years? Kung babasahin mong kasaysayan, ilang libong taon na ba yung mundo? 'Di ba? Ang tagal na ng mundo. Pero just recently we just achieved itong kalayaan na ito. At just recently din,
na-realize natin may tinatawag na Filipino identity. Hindi na-realize. Realize natin. Binuo natin ang tinatawag na Filipino identity. No? Alam naman natin, nagkaroon tayo ng independence against the Spanish on June 12, 1898 sa pamumuno at sa pangungulo ni General Emilio Aguinaldo noong unang republika. Ngunit dapat nating intindihin na hindi lamang naging independent ang Pilipinas sa Espanya, kundi naging independent din ang Pilipinas sa Amerika. So, dalawa ang independence natin. At ang dalawang independence na ito ay dulot ng pakikipaglaban. At ang pakikipaglabang ito ay naging marka ng ating pagiging Pilipino na meron tayong yearning for independence. So, by law, kasi batas naman very recent tayo So, sabi, sa batas natin, sa 1987 Constitution, sa saligang batas, ang isang Pilipino ay born before and after January 17, 1973. Ito'y isang Pilipino, no? Filipino mothers and fathers who choose Filipino citizenship. So, ito yung mga natural born. Meron ding tinatawag na naturalized in accordance to law. So, dalawa yan. Isa ay natural born, yung talagang pinanganak ka dito, may nanay kang Filipino citizen, tatay na Filipino citizen dito sa Pilipinas. At isang naturalized. Merong isang vlogger, hindi ko alam ang pangalan niya, nakalimutan ko ang pangalan niya. Basta nagpa-naturalized siya dito sa bansa natin. So, nagdaan siya sa proseso, nag-seminar, nag-training, at yung kanyang case ay pinasa sa Senado, nanumpa siya bilang isang Pilipino. At siya ngayon ay tinatawag na Pilipino kasi naturalized na siya. So, ito'y considered na Pilipino. So, beyond law, ano pa bang pwedeng maging marka ng pagka-Pilipino? Unang-una, hindi lamang po citizenship ang pwedeng magmarka sa atin na tayo'y Pilipino. Hindi lang. Yung ating kultura at kasaysayan have greatly influenced the manner Filipinos learn, live, and behave. Yung kultura natin at kasaysayan, hindi natin makikakailang. Kapag sinabing Pilipino, isang marka ng pagiging Pilipino, dapat alam mo yung kultura. Nagpa-practice mo yung kultura unconsciously, tama? O dapat yung kasaysayan, alam mo, tumitindig ka kapag merong pag umaawit ang lupang hinirang, tama? O kung merong mang isang matanda dyan, tinutulungan natin, no? Kulturang Pilipino. Ibig sabihin, hindi lamang sa batas, no, tayo'y nagiging Pilipino. Tingnan natin kung ano bang mga traits and values. Kapag sinabi nating traits, ito yung mga karakteristiko natin, internal characteristic natin, no? And values, ito yung mga pagpapahalaga natin, no? Ano bang pinahahalagahan ng karamihang Pilipino, no? Kapag sinabing trait, it is a distinguishing quality. Isang kalidad o karakteristikong nagpapakilala ng personal character. Sabi nga dito sa Merriam-Webster. No? At ang values ay mga natin, yung mga pinapahalagahan natin. Isa na dyan, number 1, ang hospitality. Ano bang hospitality? Okay, ang hospitality ay isang trait ng Pilipino na tayo'y madaling mag-accommodate ng mga guests, ng mga bisita, at marami pang iba na tumutuloy sa atin. Tama? Kilala tayo dyan. Kaya nga, tawag nito yung mga foreigner abroad, no? Kapag sila ay, tawag nito, sila ay pumupunta sa mga bahay ng mga Pilipino, let's say for example sa California, tinatanggap sila ng pagkain, no? Linuluto ng pagkain, at saka pinapakain at binibigyan ng magandang pahingahan. Yun yung isa sa mga kilala, yung isa sa mga traits o karakteristikong nagpapakilala na ikaw ay isang Pilipino. Pangalawa, respect for elders. Love and respect for elders. Paano ba natin na ipapakita yung
Love and respect for elders. Totoo ba to? Totoo pa rin ba ito? Yes, our love and respect for elders are still there. It's still there, yung pagmamahal natin sa mga sa ating mga magulang at sa mga nakakatanda, no? Kapag may feeling sa iyo na parang sisirain yung puso mo pag nakakita ka ng matandang hinang-hinana at humihingi ng tulong, tinutulungan mo kaagad, isa yun, no? Sa mga Filipino traits. Ano pa? Meron ding close family ties. Isa sa mga pinaka-controversial tawag ito, pinaka-controversial na value ng pagiging isang Pilipino, yung pagkakaroon ng close family ties. Tayo daw ay close sa ating mga sa ating mga pamilya. Ganon pa rin. Ngunit kahit na meron tayong mga problema with our families, it still works, no? Na merong close family ties. Kapag ang isang Pilipino ay tinawag na Pilipino, talagang pag tingin mo sa pag tiningnan mo yung yung pamilya natin, close pa rin tayo, no? Cheerful and happy people. Ito medyo ako dito, no? Pero ito'y totoo naman, kahit in the face of disasters, no, we have this characteristic of being cheerful and happy. We say that this is commendable, kapuri-puri, no, Filipino trait. But well, cheerful tayo at masayahin, no? Kahit pumunta ka sa ibang bansa, makita mo Pinoy, talagang madidistinguish nilang Pinoy sa German, Pinoy sa Japanese, kasi alam ng mga tao pag Pinoy may katahan yan, no? Ngunit para sa akin, isa ito sa mga double edge na mga traits ng Pilipino. Palagi na lang tayong cheerful, hindi natin alam kung kailan tayo magsiseryoso, tama? Ito ay isa sa mga believe ako. So, bilang isang Pilipino, yung pagtutulungan. Alam ko, marami sa inyo nakakita na ng mga acts of bayanihan, no? Pagtutulungan. Kahit hindi magkakilala-kilala, no? May isa diyan, may isang picture diyan na makikita nyo. Binubuhat yung bahay, no? Pero alam nyo ba na yung mga act na yan, pwera lang yan. Hindi mo kailangan yan ng 500 pesos, whatever, 1,000. Ikaw lang, no? Pero yung mga taong yan, handang tumulong. Pag Pilipino, handang tumulong. Puwera sigarilyo lang, puwera bigas lang, no? Kahit nga walang bigas, basta painumin mo lang na paisnakin mo lang. So, isa ito sa mga commendable, kapuri-puring Filipino traits. Ito pa, utang na loob. Isa sa mga pinaka-controversial na trait ng pagiging Pilipino. Bakit kaya siya naging controversial? Sige nga, may tanong ako sa mga nakikinig ngayon. Bakit siya naging controversial, yung utang na loob? At ano ba yung utang na loob? Ito ba'y pautang na physical na salapi? Sige nga. Yes, ang utang na loob ay isa sa Filipino traits na may kaugnayan din sa ating love and respect for elders, no? Utang na loob hindi naman din lang limited sa ating pagmamahal sa ating mga matatanda. Ito din ay ang utang na loob ay umu-operate din sa ating pagmamahal sa ating mga kaibigan, no? Ito'y gratitude, ito'y isang utang na hindi nababayaran lamang ng pera, no? Ito'y bayad buhay din, no? So hindi physical yung bayad sa utang na loob at hindi din physical yung inuutang sa utang na loob. Kaya ito yung binabato sa mga mapupusok na mga anak. Tama, wala kang utang na loob, diba? Diba, pag sinabi ng nanay na wala kang utang na loob, sumusuway ka na, no? Wala ka namang inutang, diba? Ano bang inutang mo? Ang inutang mo doon ay yung pag-aaruga. Tama? Ang inutang mo doon ay yung
oras na iginugol sa iyo ng iyong mga magulang. O dun, kung sa kaibigan mo naman, ano bang inutang mo sa iyong kaibigan na wala siyang utang na loob? Inano ka pala, sinave ka sa isang aksidente, no? At saka hindi mo ibinalik ang pagsisave. Ngayon na siya naman ang humihingi ng pabor sa iyo, hindi mo ibinalik. Utang yan, pero hindi physical at hindi salapi. So, ang mga Pilipino ay kilala na meron tayong trait na ganito. Kumikilala tayo ng utang na loob. Ito naman, hindi ito isang trait, no? Hindi naman ito distinguishing characteristics. Well, kung makikita natin, meron talagang pagharana sa Pilipinas, meron din naman sa abroad. Ang harana lang ay nagpapakita ng isang commendable Filipino trait o characteristic, which is not really harana, pero yung pagiging romantiko ng Pilipino. Tama? Yung performative. Alam niyo bang performative? Ano ba yung tinatawag na performative yung ating pagmamahal? Pino-perform natin ang ating pagmamahal. Ano ba yan? Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang ating pagmamahal o ang ating pagpapakita ng emosyon at pag-ibig o pagkahumaling sa tao ay pinapakita natin sa pamamagitan ng pagtatanghal. Isa na yan ang harana, no? We perform our love. Isa ito sa mga naiibigan ng mga ibang bansa sa atin, kaya mga Japanese o kung sino man, no? So, ito yung tanong. Sa lahat ng mga commendable traits and values na diniscuss natin, yung kapuri-puring mga traits and values, ano ba yung sa tingin nyo ay least practiced? Parang hindi na practice sa mga panahong ito. Ano naman ang mga pwede nating gawin, no, para mapreserba ang mga specific traits, itong mga kapuri-puring traits or values? Okay, kung meron kapuri-puring traits and values, meron din tayong ang commendable Filipino traits and values. Unang-una na dyan, ang bahala na attitude. Alam nyo ba ito? Bahala na attitude. Siyempre, pag sinabing tawag nito, pag sinabing bahala na, ano ba? Paano mo ba ginagamit ang bahala na? Sige nga. Okay, di ba? Yung bahala na attitude, isang attitude ng mga Pinoy na nagiging cover upang hindi na maghanda, no? Mayroong bagyo. Bahala na yan, basta okay ako. O ano pa ba? Di ba? Marami, no? Ang bahala na ay isang napaka-dangerous na attitude, no? Pakikipagsapalaran, pero para sa akin, kailangan natin ng kahit kaunting bahala na, no? Pero hindi naman palagi na lang umaasa tayo sa bahala na, no? Ating tayo sumusobra din. Ito, colonial mentality, mentalidad ng mga nasakop. Ano bang colonial mentality, sir? Isang klase ng pag-iisip nating mga Pilipino na nagpapakita ng ating preference sa mga bagay na mula sa ibang bansa. Pinapakita natin dito sa attitude na colonial mentality na kapag mga bagay na mula sa ibang bansa, ito'y mas superior sa atin. So lahat, edukasyon, mga bagay, kagaya ng sapatos, mga produktong kagaya ng sabon, palaging ito yung nasa isip natin, no? Pero pinakamalala dito ay kapag yung mentalidad na ito ay nagdadala na sa atin sa kapahamakan, no? Kahit hindi naman umaayon ang edukasyon ng ibang bansa dito sa atin, kasi hindi natin pinag-aralan, sinusunod pa rin natin, tama? Paano ito napapakita? Paano ba na ipapakita yung colonial mentality? Ilagay natin sa halimbawa ng paaralan.
paano na ipapakita sa paaralan ng colonial mentality. Okay? So marami, no? Pwedeng maging napakahirap, no, na i-reverse ang colonial mentality. Ito pa, manana habit. Ano ito? Mamaya na habit. Mamaya na yan. Okay na tayo. Sige, mamaya ako nagagawin ng assignment ko kasi mamaya na habit. Isang Filipino traits na hindi ka puri-puri, no? Pwedeng gawin ngayon. Gawin na ngayon. Bakit bukas pa? Ito, ningas kugon. Ano bang ningas kugon? Sige nga, meron bang makakapagbigay ng meaning ng ningas kugon? Mabuti lang sa umpisa. Diba? Di mangin labot na. Maupay lahat tinikangan. Okay. Ningas kugon, di mangin labot, maupay lahat tinikangan. Hardworking at first, no? Pero kalaunan, wala na. Sinisimulan pero hindi na tinatapos. Isa yan, ningas kugon. Ito, pride. No, mapagmataas yung mga Pinoy. Minsan, mapagmataas, no? Alam niyo na ito. Ito pa, crab mentality. Ano bang tinatawag na crab mentality? Idea? Hugot, pababa, inwaray, aw anon. Hindi ka mabuhay nang hindi ka humihila ng iba pababa. Yun ay crab mentality. Ito, Filipino time, napaka rampant, no, sa Pilipinas. Sa Germany, hindi yan pwede. Ito pa, hiya. Alam nyo, ito yung isa sa mga Filipino traits na para sa akin naghihinder sa ating development bilang isang bansa, no? Bilang isang bansa, napakahirap natin kasi meron tayo ng trait na ito, no? Yung hiya kasi minsan ito'y pumipigil sa mga tao, no, na ipursu yung kanilang gustong ipursu. Huwag kang mahiya, no? Nahihiya akong mag-recite kasi ganyan, ganito. Ang dami mong reason, huwag kang mahiya, makipagsapalaran ka. Okay, paano pa naging detrimental ang hiya? Meron pa ba? Sunod, authoritarianism. Ito, yung mapagmataas ka na, may crab mentality ka pa, yan, authoritarianism. Ito'y makikita nyo sa mga reunion, di ba? Pero hindi lang ito sa reunion, no? Sa politics, authoritarian din, no? Ang hilig natin sa mga leader na yung mapapasunod talaga ng kamay na bakal, no? Pero ito makikita nyo rin ito sa mga reunion, no? Mga family member nyo ng mga kala mo kung sino. Tama, punta kayo ng reunion tapos uy, halika nga, hugasan mo nga ito. Magpinsan kayo, Bakit hindi na lang sabihin, uy, halika, hugasan natin ito. Tulungan mo nga ako, di ba? So, isa yan, no? Individualism. Ito'y isang trait na mula sa West, no? At ito'y naging isa sa mga naging ang individualism ay isa sa mga traits na nagpapahina sa family ties, sa utang na loob. Ano bang individualism? Ano bang idea natin sa individualism? Okay. So, yung individualism ay isang napaka-western na concept, no? Na pwede tayong mabuhay na hindi tayo at wala tayong pakialam sa iba. Ganon. Amor proprio. Ito yung napakataas na self-esteem. So, isa yan.
no? Isa din yan sa mga uncommendable Filipino traits. Kaya sa social media, amor proprio, palagi kang mahal mong sarili mo, no? Kaya sa social media, pag sinabing tawag nito, Pilipino, taas agad, no? Kasi mahal natin sarili natin, sobrang mahal natin kahit mag-insulto pa tayo ng iba. Okay na rin 'yon, pero minsan kasi ipokrito na tayo eh. Question. Sa lahat ng mga traits na ito, ano kaya yung most practiced nowadays? At ano ba yung mga pwede nating gawin upang ma-minimize ang mga ito? Ngayon, isang advice lang, unang-una nating dapat gawin actually is to recognize na bilang Pilipino, meron tayong uncommendable at commendable traits. At dapat lang na dahil nakilala na natin na ganito ang pagka-Pinoy, diyan manggaling sa pagkakikilalang yan, ang ating dapat na maging aksyon. Alam naman natin eh, alam ko naman, mga college student naman kayo. Alam nyo naman anong dapat gawin, tama? So, dahil na-recognize na natin, gawin natin yung tama. So, meron ding ibang mga nagpapakilalang tayo'y Pilipino. Isa na dyan ay mga salawikain. Kumbaga, waray mga darahunon. Proverbs, no? Bugtong-bugtong. Superstition, mga pamahiin, myths and legends, mga alamat, mga pinagmulan, heroes and icons, tsaka famous landmarks. Kapag alam mo yung mga ito, meron ka sa memorya mo ng mga salawikaing Pilipino. Pilipino ka talaga, no? Sa isip at sa batas. Hindi lang sa batas, kundi sa isip at sa puso. Tama? Kung alam mo ito. Ano bang salawikain? Ito yung mga lupon ng mga wisdom, no? Kaalaman o mga katuwiran, no, ng ating mga nauna sa atin, ng ating mga elders na ipinapasa sa atin na pwedeng magturo, no? Merong turo sa buhay. Yan yung salawikain at proverbs. Meron din tayong bugtong-bugtong. Ito ay isang kumbaga in English, it's a riddle, no? Isang paraan ng mga Pilipino, no, na tawag nito, maglaro, no? Larong salita, ano? Larong salita, no? Kailangan mong i-solve yung isang puzzle na kinocompose ng mga salita. Meron din tayong mga pamahiin. Yung mga pamahiin ay mga gawi o mga pinagbabawal o hindi pinagbabawal o mga dapat sundin dahil meron tayong mga pinaniniwalaan. Totoo man ang pinaniniwalaan o hindi. Ito ay isang cultural marker. Isang marka na tayo'y kabilang sa isang komunidad na Pilipino kasi may mga pamahiin tayo. Ito pa, mga kwentong bayan, mga mito, no, mga alamat at pinagmulan, no? Kapag alam mo ito, Pilipinong-Pilipino ka. Heroes and icons, famous landmarks. Ano bang mga example ng salawikain? So ito, no? Ang buhay ay parang gulong, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ano bang ibig sabihin nito? Ito ba'y literal na gulong? So, meron din kung ano ang puno, siya ang bunga, no? Ano bang sinasambit ng salawikaing ito? Ito ba'y puno at bunga? Tumutukoy sa puno at bunga? Ito. So, meron din tayong kung walang tiyaga, walang nilaga. Pagkahaba-haba man ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Anong ibig sabihin nito? What does it talk about? Ito din, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung ano ang tinanim, ay siya ring aanihin. Ito, ano bang ibig sabihin natin sa proverb na ito? So, bugtong-bugtong, no? Dalawang batong itim, malayo ang mararating. Ano ang ibig sabihin kaya nito? Ano ang answer? How about this one? Nakayuko ang reyna, dinalalaglag ang korona. This one, isda ko sa maribeles, nasa loob ang kaliskis. Oh, may puno walang bunga, may dahon walang sanga.
Ito, nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Answer. Ito, dumaan ang hari, nagkagatan ng mga pari. Oh. So, ang mga bugtong ay isang marka ng pagka-Pilipino kasi ang mga ginagamit sa bugtong ay experience natin. Tama? O mga images na mula sa atin. Batong itim, no? Reyna, isda sa Maribeles, no? Saan ka nakakita ng Maribeles sa Germany? Diba? So, superstition, mga halimbawa ng mga pamahiin, hindi raw sinuswerte ang bahay pag ang pintuan sa harap ay hindi nakaharap sa kalye. Kailangang iwasan ng mga ikakasalang magbiyahe ng malayo dahil malapit sa disgrasya. Huwag maliligo bago magsugal. Huwag nang magwali sa gabi para huwag malasin. Yung mga myths and legend naman natin, marami dyan. Alam nyo na ito, alamat ng pinya, alamat ng rosas. Vegetarian kasi yung gumawa nito, alamat ng sampagita, alamat ng saging. Ang mga ito, ang mga alamat natin ay nagtuturo din ng mga pagpapahalagang Pilipino. Tama? So for example, alamat ng pinya. Ano bang pagpapahalaga ng Pilipino diyan? Meron diyang paggalang, no? Tinuturong paggalang, tinuturong pagmamahal, no? So, ang myths and legends natin, hindi lang yan ay kwento, kundi may tinuturo. At ang tinuturo na ito ay mga pagpapahalagang Pilipino, unique sa atin. Kaya pag alam mo yan, alam mong Pilipino ka. Meron din tayong maraming heroes and icons na dapat nating makilala, no? Itong mga ito ay mga monuments. At kapag nandito yan sa cultural, sa memory mo, Pilipino ka. Ito, ano ito? How about this one? This one. This one. Ito, pumunta na ako. Itong nasa ibaba. No? Ang gandang mga monument yan. Ito, di pa ako nakapunta dyan. You also have this one in Bohol. No? Yan, Dambana ng Kagitingan. And this one. So, for self-reflection, paano ba ako? Am I proud to be a Filipino? Are you proud to be a Filipino? Paano ka ba makakontribute sa development ng iyong komunidad? Are you aware of the current issues and challenges facing the country and what can I do to help address them? Am I fulfilling my responsibilities as taxpayer, voter, and member of society? Sige nga. How can I promote and uphold the values of honesty, integrity, and accountability in my personal and professional life? And do I respect and appreciate the diversity of cultures and belief in the Philippines? Pwede nyo sagutin, no? Am I actively educating myself and others about our country's history and culture? I would like you to answer that to yourself lang, no? Oo o hindi, bakit? Yun. How can I help promote peace and unity among different groups in society? Kasi belonging ka to a community eh. So, bilang isang edukadong tao, nag-aral ka naman, paano ka ba makakakontribute sa kapayapaan, no, at pagkakaisa? So, am I practicing good citizenship? Mabuting tao ka ba sa isang bansang ito? How can I support the government's efforts to improve the lives of Filipinos? No? So, I'll give you time to ponder about those. Am I willing to actively participate in the democratic processes of the country such as voting and engaging in civil discourse? Kapag hindi ka mag-alam, Pilipino ka ba? Okay. So, yun lang. No? I hope yung mga tanong na pinost ko ay magkaroon ng tsansang makaabot sa mga puso nyo at makarealize kayo na ang self nyo ay hindi lamang individual, no? Yung pagiging tao nyo ay merong kaugnayan sa kung saan kayo nanggaling. At sa kontekstong ito, sa pagiging Pilipino natin. So, mahalin ang Pilipinas.